Mayong aga sa tanan. Ang aton nga mga kaupdanan mag-jump off na sa Maybo. Ang iban may ara man nga service karon after. Kag ang tanan nga services will be blessed because I declare and decree that this is the day that the Lord has made. We all rejoice and be glad. Why? Because God is good. And if we call on the good God, we will all be good. Amen? Let's declare His goodness. Ini nga aga. Alright? Praise the Lord. Amen? Medyo mahina ang loading. Oh Lord, salamat gid sa mga Ilonggo. Nagapamati. Hallelujah. Wi-Fi! Come on, lift up our hands for Jesus! Come on! Adlaw-adlaw. Ang bala sa imong tupad, adlaw-adlaw kita magsimba. Yes, Jesus!
Sa aga nga ni, simbahon ka namon sa espiritu kag kamatuoran. Iniamon nga buluhaton, automatic, Lord, mag-commune kami sa imo. Amen. Ang communion, amo ini ang amon istorya sa imo, sa espiritu kag sa kamatuoran. Amo ni ang pagsimba nga matuod-tuod. Nagapati ako, Lord, sa aga nga ni, tanan nga mga tumuluo, believers sa bilog nga kalibutan. Nagaugyon kami nga sundo namon si Jesus nga nagsiling nga ining communion himuan nyo ini impossible permi para madumduman nyo ang akon nga ginbuhat sa cross. Napatay ako para mahilway kamo tanan sa sala. Ini ang pulong nga naghatag siyang impormasyon kag amon kanon ipasulod namon sa amon nga pagkatawo kag ini magwa ini nga may ebidensya ang lawas mo gidman ang kabayaran sang tanan namon nga balatian. Amen. Shall we eat this one? Gawas nun na kamatayon way gahom ang ayang kasimbahon pagkatahon. Amon, Lord, sundon ang imo nga ginhambal nga ang imo Biblia, ang scripture mo. Amo nagahatag sa amon sang amon alagyan. Matag adlaw-adlaw, giya or direksyon sa amon kabuhi. Na kung magsunod kami, maambit namon ang imo promisa. Nga kung may sakit man kami pareho kay Lilibet, kay Tatay Rudy, ginbaydan mo na sa cross. Kami man, ano man ang amon balatian, bayad na sa cross. Kag ini ang imo dugo, kabuhi mo nga ginhatag, ang kabuhi mo wala kamatayon. Mapatay man kami physically, pero ang amon nga kabuhi, gaangot sa kabuhi ni Jesus sa iya dugo nga wala kamatayon. Kada inom namon o pagpati, pagsunod sa pulong, makahatag ini sang kabuhi nga wala katapusan. Himno naton ang dugo nga nagahatag sa aton sang bag-o nga kabuhi. Kaugon ka kay gibayran mo Pag ang cup, inigkap mga utod, lawas. Ang cup lawas ni Kristo. Si Jesus amo ang lawas Amen. ni Kristo. Ang dugo, Kristo. Ang dugo, Diyos. Kaya ang pangalan niya, Jesus Christ nga siya ang Diyos, Kristo nga nagpakatao. Pangalan niya, Jesus. That's why may power ang Jesus name. Palakpakan natin ang Jesus. May aga sa tanan, madiretso kita sa pulong. Kay man, nagapati ako ang pulong subong makahatag sa aton sang lip up. Ginatawag ko tong akong ginmeeting kay na sa likod ko. Amen. Nga sila makahatag sang good start. Kaya ang tanan nga tumuloon ni Jesus, i-remind gid sila nga ang disiplina, amo gid ini alagyan ninyo. Kung gusto niyo mapalangit, amo ini ang alagyan. Sila, nagbalik, nag-backslid sila. Wala sila nagpadayon, di ko balaan kung pila ka tuig, pero mahatag lang sila gamay nga reminder, nga bisan nga diri ka mo, nagabulig diri sa ministry, pero makita ko kamo nagaduyo, nagamuna nagbackslide ka man. Kinanla naton gahom. Ang gahom amo ini ang ebidensya nga bata kita sang Dios. Ako wala halos tulog, subong naman every Saturday. 2:00 sang kagahon, nag-warfare ako. Mga utod, pamati, mga muyo kita ga-warfare na kita kung bata kita sang Dios. Kaya ang mukha ni Lilibet ara sa akon nga guya, subalaan ko man nga hindi man ko katulog. Kaya ginapukaw ako ni Lord, you do the warfare or else Lilibet will die because he's going to be kwaon siya sang mga malain nga espiritu. So you have to fight. Somebody has to fight for you. Jesus had fought for you. Kung kakatulog ka mo, ay kamo kabalo. Kung gaginhawa pa ka mo, ang inyong blood pressure, hindi nyo balaan. Inyo ginhawa kung nagaginhawa pa ka mo. Totally, trust in the Lord bago magtulog. Kay balaan mo, kung nagasalig ka sa iya, He will take good care. Pagbugtaw mo sa aga, bisan kulang ka or whatsoever, siya magpuno.
Karon kita nyo si Pastora, damo obra, halin sa agas, tanin ni magabi. Why tulog kagabi, why halin sa Friday, tungod, wala ko gapa dayaw-dayaw, kung matumbagid man ako, but sa ron, nagsiling ang Diyos, okay na anak, tama na. Sa bungaga, gusto ko mabatian nyo ini, imagine nyo ang inyong nga kaugalingon, nag-backslid balak mo. Tungod ko nagakulang kita sa Ginoo, fall short of the glory of God, amo na, backslid na. Hindi na kailangan madula ka pa di. Sila yan nadula, gid. And syempre, they talk against me, natural na, naintindihan ko kamo. Si Pastora, madasigon na. Samtang ara kita gato bangay, wala nyo gin value, karon gina, hibi-hibian nyo, kay na-miss nyo. Pero hindi na tumabalik. Tandaan nyo, ang tanan may stages. Pag maghalin na, ang stage nga na, why ka nabalikan. You have to go to another level. So sila, makahambal sila kung ano ang ila pagtuo, gamay lang, kay para makadto na tadayon sa, I think we can have 45 minutes nga, 30 minutes lang ko nako, pero 45 minutes si Papa to deliver the word of love. Ang tunay nga pagigugma, what is true love? I-find out nato na sa gabi. Gusto ko lang isample sa inyo. Kung nagigugma ka mo, wala ka mo gaisip sang balik, right? So ako may isa ko karesibo. 20 years ako nagigugma kay lilibit nga wala sang balik. Ang bala sa imo tupad, pwede ka bala kahatag. Amo na ang true love. Palakpak! Amen. I got true love! Amen. Look at your neighbor, what about me? So amo na nga may ara kita, nga pulong, nga sulundan. You got to discover what true love means. Tonight, I'll tell you the real meaning of true love. Alright, so dire, praise God, tagaanta sila sa microphone. Remember, 3 minutes each, siguro okay na. Go. Praise the Lord. Ako si? Go. Ako si Twinkle and I was once a housemate dere sa church, and to appreciate my mentor, isa ako ka-scholar sa BCF, Coronadal. And dako ginang pasalamat ko na nadula man ako, but salamat sa Hebrews 12 nga nagpaintindi kang nagbukas sang amon nga sang akon personally nga understanding, spiritual understanding, kaysa to mo getong share ko gagina. Dati housemate kami, and every time magpatawag si Pastora, ginakurog kami kay basi sawayon kami. But this time, gapasalamat ako nga 4 AM gina excited ako. Actually, hindi man gid nga dati pa gid ako excited sa tong pagbalik ko nga nakabalik gid ako, nakasakay ako liwat sa pulong, nakasakay ako liwat sa grasya sang Ginoo, and salamat nga hindi nako hadlok, hindi kita mahadlok kung ginadisiplina kita kay expression, isa ina siya sa kay expression sang pagpalangga sang Ginoo sa aton. Ako man bilang tatay ko sa babaw langit, kay wala na ako tatay diri sa duta, pero ang tatay ko sa langit ang nagpuno gid sa akon sang tanan-tanan ko nga kinanglanon until now, sang nadula ako until now, nga nakita ko gid ang iya nga power, the power of love, nga isa ako kay isa man ko ka testimony sang true love sang Ginoo, nga dati gapinangita man ako, bala na nila mama nga ang akon nga dati ganubyo ako, lain man ang akon nga nubyo, pero salamat sa Dios nga ginislang niya to tanan, gin 360 gin change siya gid ato tanan, so that ma-testify ko kung ano ka-powerful ang iya nga pagpalangga sa akon nga kabuhi. So to God be the glory. Amen. Hallelujah. Good morning sa tanan. Ako gali si Rocky Batano. Ako kapasalamat man ko kay Lord for how many years man nga nga nadula man ko diri. And siyempre itong mga past namon nga bilang mga youth sa una, ma-miss mo ba ang mga fellowship? So, nang nakuhan ko nga pagpatawag sa amon ni Pastora, excited ka ba? And hindi man lang sila nga excited ka nga makakuhan ka liwat, kundi excited ka sa pulong naman nga ma-release sa imo. And glorious man ang pasalamat naman kay Pastora, kay Pastor Pidok, nga sa pagdisiplina nila sa amon sa una, nga ultimo sa amon sa una, i-share ko lang ginagmay. Ultimo medyas, ulunan. Pag hindi gusto na ni Pastora, iaboy niya na. Oh, amo na siya ka sa amon. And
amo tong na-retain sa ano namon nga kumbaga maging clean ka in and out, and hindi lang sila nga mag-display ka nga okay ka lang amo na, and gusto gid ni pastora nga pati ang aton nga espiritu malimpyuhan man. And ako nga pasalamat man ko nga bisan na palayo ko nag-retain tong word nga ginaano ni pastora sa akon nga kumbaga atong genuine seed bala nga natanom sa imo, hindi kita basta-basta madula. Bisan din ka pa, dito ka pa sa dalong buho. Kaya ako, nakatistingid ko nga magsulod sa mining area, siguro mga around 400 feet. Pero, mabatyagan mo kita ang magpalangga sa Ginoo. Kaya kung hindi ko palangga sa Ginoo, gibar daw niya na itong buho nga to. And ako, amo gandang na-amaze ko, nga ma-miss ko man, nga para sa inyo nga, di ba nang permi ka mo ara sa fellowship, ako nang gatabok-tabok lang nagyan ko lang na rin maridos. Pero actually, na-miss ko gid ang fellowship, na-miss ko ang gathering. Amo nang, kumbaga, damo ko nga na-miss sa kabuhi ko nga gusto ko maibalik, pero hindi ko na mabalik. Siyempre, hindi mo na mabalik ang oras ba. So, subong nga gitagaan kami sang tsansya, gitagaan ko sang tsansya, kundi suliton ko kung ano tong aral. So, glory to God. Amen. Amen. Glory to God. Nagapasalamat gid ko sa subong nga adlaw sa Hebrews 12. As I am Joy Hinova, Kambakers man, almost 2 years ako nagwa sa ministry or sa programa sang Ginoo. But by His grace, nakabalik ako, and God leveled up another lens of me sa mga experience ko, kag sa mga nadala ko before ko nagwa, yung incorruptible seed nga na-receive ko. Hebrews 12, ano tong nakuha ko today sa Hebrews 12 is, what I realize also is, pabudlay gali sa akon nga journey, it is my old self that God wants me to put off and to receive His newness, ang siya bilang Diyos. I'm so blessed kasi I am in this program, nabatsagan ko gid ang pagigugma sang Ginoo, kag ang iya nga disiplina, ang iya nga higugma, ngaging balik niya ko, kay gusto niya ko disiplinahon, because my old self being joy is unfruitful. Ang pagiging emotional, which being dealt in this church, our senior pastor gave us what we need, so that being emotion, how to deal our emotion, I really ging accept ko to siya, ging receive ko to. Then the overthinking, that is the old joy, emotional overthinker, and this pulpit which my spirit eat through our senior pastor, the firstborn of this ministry, the founder of this ministry, who produces produces sa Hebrews 12 kasi it is Jesus Christ who the perfecter of our faith. So this ministry, Pastora Marlene, who's nang tawag na una nga nagtindog sa pagtuo kag nagasunod sa Jesucristo nga ginasundan ta, subong it reproduce many out of our life. So isa ko naka-receive sa iya nga gugma, and I'm so blessed kasi putting off, it is a life course. Amoy nga na-enjoy ko. I'm enjoying every single day of my life. I'm enjoying every fellowship with you, my co-believer. I'm enjoying the words coming out from this pulpit, which is fresh, coming from the mouth of God, through the life of our prophet. And I really receive, enjoy that direction, which opened the lens of my mind. I really praised Him sa iyang love nga gihatag sa akon, kay nakabalik ko this time. So I bring back all the glory and praises to Him, because that incorruptible seed sang nagwa ko, wala gid na siya naguntat sa akon mag-convict. And through this live stream, dreaman ko nakabalik, kaya every time I go with the live stream, there is something inside of me nga hindi ko makontain, which lead me in humility nga makabalik dire. And I breakthrough siya. And nakita ko na sarili ko, nakalinya ko. Pag once nakalinya ka, nasigaling siya. Kasi you have that kind of mentor or prophet that is aligned with this program of God for us who wants to be aligned also, for us nga gusto mag-receive sa iyang programa. So I'm so blessed with this. Amen.
Good morning, gali sa tanan. Ako gali si Rocky Guzman Flores para kumplito, gid. And ako, I'm so thankful kay Lord sa grace niya, gid. Kag from how many years, siguro kung pila ka years sila nadula, ako siguro pinakadugay, gid nga nadula sa ila. But I'm praising God for the grace nga nakabalik ako. Damo sang taong nga desire nga gusto makabalik kag makaserve kay Lord. Pero wala na sila nahatagan sang grasya, and I'm so thankful nga sufficient gid ang grace ni Lord. Kag sa word namon kay na sa Hebrews 12, the more pagid nga nakahatag sang encouragement sa akon nga magbalik gid serve kay Lord. And atong word kay na sa I will continue to fix my eyes to Jesus, the author and the perfecter of my faith. Kag nagapasalamat ako nga ara gid hindi ka magpawala-wala lang nga kung ari ka diri kung hatagan ka sang grasya sa Ginoo. I-grab mo gid kay isa lang maghagi ang grasya. Kung sayangon mo maging useless ang kabuhi mo gid. Sa akon between life and death ang naagyan ko. Kung wala siguro grasya naging hatag si Lord mas lalo na sa kay pastora nga magpalapit sa akon, siguro wala na ako diri. Kay butot balat na lang ako. Hindi ako nag-expect sa sarili ko nga mabuhi pa. Pero si Lord, ang love niya, there is no keep, no records of wrong. Maski ano ka pa, mas long as you are nag-desire ka. And I'm so thankful nga nakabalik gid ako. Gimbalik niya ako sa posisyon ko dati. Ang relasyon ko sa asawa ko, garot sa tanang garot. But God, gimbalik ako ni Lord. Sa mga kakilala ko, damo ni sila kakilala sa akon kung anong naagyan ko sa kabuhi ko. Ang tawag nga hambal ni Papa, kung ritubado ka nga ta klase nga tao, mahambal ko man ang sarili ko, ritubado ko, tig ako ulo. Pero natunaw ako sa pagigugma sa Ginoo. And thank you kay ang word kay na sa Hebrews 12, ang word niya dito sa verse 25 sa Ilonggo nga version, mag-andam kamo kag hindi kamo magpabungol-bungol. Kay there's a lot kisa sa aton physically bungol kita. Kaya I'm so thankful nga ging buksan gid ni Lord ang akon nga mata nga makaintindi. Sa disiplina pa lang sa akon diri glorious nang naagyan ko. Sang time kung tamad may pakatamaron man ako. Pero sa disiplina ni pastora sa amon na-change gid ang kabuhi ko. Natudluan ko ang sarili ko subong 4 na kabilog bata ko. Diri ko nakita nga kung paano ka maging tutuod nga tatay kay diri. Ang Hebrews 12 gadisiplina ang tatay sa aton. Hindi ko man na-learn ang sarili ko kung paano ko magdisiplina sa kabataan ko in a godly way. And overall nga na-learn ko sa word sa Hebrews 12, perseverance and endurance yun ang kailangan sa ato. And I give Him all the glory to God. Amen. Praise God. Mabuhay, maayong aga sa tanan. Ako gali si Ivy Gay Solis Nambong. Ginapasalamatan ko gid ang Ginoo sang gindisiplina man ako diri sa simbahan. 5 months ako nga ginpastay ni pastora diri. Kay nakita niya kung gaano kahuyang ang akon nga spiritual. But then sang 5 months nga na siksik liglig kag umaapaw gid ang disiplina nga ginhatag sang Ginoo through sa life ni pastora. Dati gali ako nga yagit nga bata, dira sa kilid-kilid, gipaliguan niya, ginbihisan niya ni pastora, and ginpa-eskwela sang ministry nga niya. Amo nang ginapasalamatan ko gid always ang education nga hindi mabakal sang maskin sino ang education nga halin sa Ginoo. Subong nagatrabaho ako sa Habi Hotel sa finance office, and dako nga dungog nga nadisiplina ako diri anay sa simbahan before ako magtrabaho. Kay kung sa akon lang nga nag-eskwela ako nga wala sa simbahan kag trabaho ako doon, bastos ginang pamatasan ko. And ginapasalamatan ko man sa Hebrews 12:2 nga hindi tagid
i-put on ang sala sa aton nga kabuhi nga kay because amo na siya ang nagahinder sa aton sa pagpalapit sa iya. Ano mo nang ginapasalamatan ko kay dati ginalugom-lugom lang namon ang word nga live-in kami mo sang husband ko si Orland Dave nga amo lang na ginadescribe lang namon nga ga-live-in kami pero wala kami gahalin. Amo gali ang gusto sang Ginoo halinan mo gid ang sala. Paano ti mo maka-overcome kung hindi ka gahalin? So amo to nga nakabatya gid kami sang total freedom sang nag-surrender. Amo na always ginambal ni pastora. Surrender, i-surrender ang tanan kay ang Ginoo ang maghatag sang kasalbaran gid sa aton tanan. Ang ginapasalamatan ko nga although may mga tao nga ginatry kami nga ihaylo sa ilang mga simbahan, ginatry kami nga ihaylo sa nga italkback si pastora because ang kunuhay sakit daw mag-correct pero nanatili kami nga magpakabakod sa iya nga pulong. Kag balaan namon niya nga ang amon nga pagkadtuan is victory and success kay naging maayo kami sa atubangan sang Ginoo, sa atubangan sang amon nga mentor at the same time sa atubangan sa mga tao nga nagatanaw sa amon. So glory to God. Amen. So, good morning sa tanan. Ako gali si Orland Dave Nambong. So, isa man ko sa gi-train ni pastora nga amo gay i-ordain na as a youth pastor. But because amo gay na nang gipili mo balang flesh mo balaw rather sa ang sala mo kasi sa birthright mo or sa position mo madula ka gid. Amo gay to nakuha ko sa Hebrews kaganina daw. Parehas bala kay Isaw, gamay lang single male gibaligya mo ang imong gibaylo mong imong birthright sa Ginoo, ang imong favor, ang posisyon mo para sa sala lang. So madula gid ang tanan. Amo gay ito na backslide kami. Mugid to mansanas. Amo to mansanas pa so. So amo gay ito amo na nga pag-ara ka na madula ka na pangitaon mo gilanggapon siya kay lain ang spiritual nga ginalong mo kasi sa physical. Amo gay na upod ko naman asawa ko. Siguro tanan ginahimo na namon. May kwarta kami but hindi siya makasatisfy. Mayara sang ginalong ang spirit ang sarili ko nga hindi ko makita mo tong ginalong ko makabalik sa presensya sang Ginoo. So amo to nga nagapasalamat ko nga nakuha ko pag ganina nga damo na tani nagasunod sa akon mga pamilya ko may naga-share. So amo to nakuha ko nga kailangan mapalig-on kagali sa panglakaton mo kay may mga tao nga nagatulok sa imo. Kung nagapangluya ka, imbis may na-inspire na sila magsunod, madula man sila sa pagsunod sa Ginoo, manglamig sila kay tong inspiration nila Stumbling na block. o naging stumbling block ka. So amo na nagapasalamat gid ko nga sakit ang correction. Pasto nakuha ko ganina sa isa pagid nga daw paras bala kay mo sa Mount Sinai daw ang pagpalapit naton sa Ginoo. Magpalapit ang Mount Sinai is ginakaglukan sang tanan nga Israeli noon. Kaya sa busis pa lang nagatawag, sa kalayo nga gadaba-daba. Pero si Moses nahaglok man siya pero nag-step up siya nga magsulod dito. Daw mo man ang simbahan naton dere. Ang koreksyon ang pastora naton gadaba-daba mag-correct mo na pero pag makasulod ka na sa presensya niya, may lisdan ang glory mo pag naog ni Moses, di ba? Naging glorious siya kag gigamit gid sa Ginoo. Amo man ang aton nga kabuhi. So glory to God. Amen. Freedom. Si Pastor Alfredo kag ako mag-pray sa ila. Can you stand and join us? All right, you bow down. So kamo actually damo kamo no anom pa lang nag-respond. So I believe mga utod ginprove namo ni Pastor Alfredo and I that ang pagigugma sang Dios wala condition. We have to prove love is effort. Love is effort. Sa Ilonggo, ang pagigugma, may himuon ka. Hindi pwede maghambal lang I love you. Kundi may himuon ka pa para ma-prove mo nga nagahigugma ka. Sang klase nga pagigugma nga wala kondisyon. Heavenly Father, I thank you, Lord, for your children. Ikaw ang nagpili sa ila. Ako, ginpili mo man ako bilang ma-assign sa ila. Hindi tanan magresponde, hindi tanan magsuko sa imo, hindi tanan magpasakop sa imo. Pero salamat, out of thousands, may pipila lang nga responde, ini ang imo mga matawag nga imo. Ang imo kabataan, ginasilyuhan mo sang balaan nga dugo,
ang balaan nga espiritu amol ang maga-star sa ila tagipusoon Amen. nga makapadayon sila sa pagsunod sa imo. Lord, they are your disciples, we are all your disciples, we follow only you. You said in your word that my sheep knows my voice, and my voice they follow only. So Lord, inigid ang akon pangamuyo sa ila kag sa amon tanan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. All right. See you around. Pastor Hey. Alfredo will deliver the word today. And be ready. Are you ready? So itaas nato nato mga kamot anay. Kag masiling kita, Lord, I am ready magbaton sang imo pulong halin sa kalangitan. Ginaredy ko gid ang akong tagipusoon. Limpyuhi ako sang imo nga balaan nga dugo kag ang imo promisa nga magpakabalaan. Ang pagkabalaan amo ang pagsunod, pagsakay sa pulong. Kaya kung hindi kami magpakabalaan subong, hindi ka namon makita. Ayon sa Book of Hebrews. Salamat Lord sa disiplina, kay amo ini ang ma-identify nga bata kami sang Ginoo. Amen. Amen. So mayong aga sa inyo tanan, ari naman kita sa Ilonggo nga service naton sa mga aga. Do you really love God? Palangga nyo gidbala ang Diyos. So, ginapalangga nyo siya base sa iya nga pulong. So, ang pulong sang Diyos, Diyos. Kaya dapat ang pulong aton gidhigugmaon. Kaya ang pulong iniisa kapag tahod ta sa pinakamataas ang pangagagahom nga Diyos. Nga aton Diyos bong. Ang aton pakigugma hindi lamang sa pagpangamuyo para aton mapabatyag sa iya. Hindi lamang pangamuyo nga wala man lang, no? Sa mo ganina ang isa, check upon naman ang aton pangamuyo kung according sa word. So we love God according to His word. According sa iya nga pulong. Ano gid bala ang rason sang aton pagkadto sa simbahan? Isa ka pamangkot, ano gid ba lang rason nga ari ka? Good morning, ari ka? No? Juben, sa mga kalalakihan, nga ari ka mo diri, nga ano gid bala ang tuyo nyo, ano gid bala ang rason sang inyo nga pagsimba sa bungaga? Para magdayaw, simbahon, kag ambahan, kag paghatag sang aton ikapulo, kag ang aton halad. Amo gid lang na gidbala ang rason. Nagkari ka para mag-amba, maghatag sang imo ikapulo, ihatag sang imo halad. Kung aton ini balaan nga pulong nagasiling sa aton, higugmaon ang Dios sa bilog naton nga tagipuson, sa bilog naton nga espiritu, kag sa bilog naton nga kusog. Pulos gid bilog, hindi media, hindi 3/4, bilog, whole. Nga aton gid ihatag siya. Kinahanglan gid nga importante nga aton mahibaluhan kag maintindihan kung paano gid naton higugmaon ang Dios. Ang Dios hindi naton makita. Paano naton mahigugma? Hindi gani naton mahigugma nga aton ginikanan nga aton makitaan, mas labi na gid ang Diyos nga hindi naton makitaan. Di ba kung nagapangita kita sang husto nga lalaki o husto nga babaye nga aton pangasawon, ang una tagid nga kriteria may kahadlok siya sa Diyos. O kung yawanon siya, o ano da ang gusto mo. So, amo ini ang ginapangita naton. Bago ka nangita, ayhan bala, may Ginoo ni siya. Ayhan bala, gapalangga bala ini sa sang Ginoo. Karon ang pamangkot, paano mahibaluan nga ang isa ka tawo nagahigug magid sa Dios? Paano naton mahibaluan? Gambal ka, I love you Lord, I love you, I love my wife, I love my dog, I love the same love.
Ano gid bala ang tawag nga pagigugma? Nga kung sa imo kaugalingon hindi mo gani may gugma ang Dios sing matuod-tuod. Damo man diri nga nagkari diri. Hindi tuod kang gigugma gid nila ang Dios sing matuod. Para magiyahan kita sa aton pagigugma sa Dios amo ini ang aton himuon. Paano naton higugmaon ang Dios? So may mga pamagi, hindi lamang damo pagid nga pamagi, pero ini asa lang sa aton nga maabtan, kag daw mo ini ang pinaka-importante. So ako ginigugma ko ang akon asawa, kay siya ang iya nga napangita ko nga batasan, ang ginapangita ko nga, amo ning ginpangita ko. So, ang akon hinimo kay daw kagwapa sa iya, seek ye first the father and the mother, and with the daughter will be yours forever. So, mo na akon ginimo to, idea lang. Idea lang sang Diyos, no? Siyempre, makita nyo naman, 7 times winner ang ginapanluyagan mo, ikaw yan, never win. Because of love, no? Nangita ka sang pamaagi, paano mo siya higugmaon? So, isa ka pamaagi na mayara kita tanan-tanan nga idea sa aton nga pagpangabuhi. Hindi tanan nga gwapo ang asawa gwapa. Hindi man tanan nga gwapa ang iyabana gwapo. Nakadlogid ka diyan, hindi ka gwapo. Siyempre, kung gwapa, gwapo man kita, di ba? Kita man lang nagabutang sa aton. So karon ang pamangkot, paano naton higugmaon ang Dios. So una pa lang nga pamangkot, ano una man nga sabat. Ang una gin nga sabat, siling niya, know God. Paano mo mahigugma ang isa ka tawo kung hindi mo siya kilala? Bisan ano pa kagwapo ni Bong Iscaro, siyempre kilalahon niya anay si Aileen bago iya nga pangasawon. Diba? Kilalakid, kilalahon mo. Anay, amo ini ang unang atikang. Unang atikang aton himuon, kaya ang Diyos nagasiling, kung hindi mo ako kilala, wala ako labot sa imo. Wala ako connection sa imo. Just like kay Noni, kagay Sherwin. Di ba? Gina-announce na nga si Sherwin, ikasal sa babay nga bago lang nag-abot kung sa diinto nga nasyon. Tapos si Ma'am Noni, dala niya na gid ang iya nga, imbitasyon, kag ang tao nga ang iya nga pakaslan. Love. Amo na yung love is blind, that lovers cannot see. Abi nila sila na, no? Pero tuod gid may plano ang Dios sa isa kag isa sa aton. Nga wala sila nagdayonay. Kay, number 1, may plano ang Dios sa inyo. John 4:7-9. Siling niya, ang iya mga sumulunod nagdiretso sa banwa, agod magbakal sang pagkaon. Karon samtang nagapungko siya dito, nagabot ang isa ka babaye nga taga Samaria, agod magsagop. Nagsiling si Jesus sa iya, abi, paim naman ako. Nagsiling ang babae sa iya, hindi bala nga ikaw Hudyo, kag ako Samariahanon, kag babaye pa. Nga mangayo ka sa akon sang tubig. Amo ini ang iya ginsiling tungod kay ang mga Hudyo wala nagasapak sa mga Samarianon. Ang hinimo ni Jesus para lang makilala siya sang Samariano ato iya gin bugno kagin nagsiling siya, paim na ako. Ako sa una mo mana, nagpalapit ako kay pastora. Ito nagapangluyag ako siling ko, pwede bala makilala ang imo nga pangalan? Sabat man siya. Niya, Lynn. Anong Lynn? Marlene. O, siya niya. Wow, siya ko, kanami ang pangalan. Bako mo siya nga may magtubo ang imo nga gugma, nakilala mo siya. Siyempre, mamangkot ka gidayon,
ano gid bala ang batasan sini? May maghambal, wow, kabaldita gid sina. Soplada gid na. So paghambal sina sang isa ka tawo sa imo, balan mo damo critics, no? Critics, damo naghambal na critics. Hindi ka na pwede, kay kapaninggit na siya. Di mo na siya patihan. Kundi ikaw mismo mag-search. I-search mo, sisaon mo, kung tuod gid bala nga amo na siya. Kagako na pamatud-an ang akon pamaagi. Seek ye first the father, the mother, and the grandmother, and all be yours, and the daughter will be yours. Tuod gid, no? Nakilala ko nga isa ka babae nga masipag, damo si mama sa abilidad. Kag nakita ko, siya ang magulang sa tanan. May ginikanan siya, pero siya ang ginikanan. The first time ko nakakita siya na. Ginapa-eskwela siya, nga may ginapa-eskwela man siya. Isa ka abilidad. Sino ko nakita ko, pinasahi ini. Siyempre ko nagapangluyag ka kung ano ang kinahanglan niya. Siyempre, kinahanglan niya, abi mo ni, kung may inugbulig ka, dibre, sikrito mo ipahatag man sa iya. Actually, since kami ni Mama Santo, kapangluyag pa lang ko. Sila ko, pwede ko kabulig. Hindi ko sa iya. Kau, yun ni Mama, kau mabulig ka. So, amo ito nga nga partnership, nga stasubong. Nagpadayon kami partner. Sa tanan nga project niya ang mga utod niya. Paano man niya paeskwelahon. Project niya man kung paano niya sagudon ang iya nga pamilya. Because sobra niya kapag ginahigugma ang iya nga mga utod. Hindi niya gusto nga ang iya nga mga utod magutman, hindi ka eskwela, kundi ang hinimo ni Mama because of love. Iya gid ginantos. Isa ka pinasahi nga pamatasan nga agud mapabatyag mo ang imugugma sa isa ka tawo, nagsakripisyo ka para sa iban. So mo man ini, ano ginahimo ni Jesus? Kaya man ni Jesus magsagob, kaya man ni Jesus nga siya lang magkuha tubig, pero ginpaagi niya sa babae nga ato nga nagsagob, time naman ako. Because Jesus want to be anoint akan siya, makilalahan siya sa babae nga to, kag makaistorya sila. Kamo, anuman ang inyo nga pamaagi. Kung aning pamaagi ni Jesus, para lang makilala. Ang una ngay mo naton, kilalahon naton. Loving is knowing. Siyempre kung palangga mo ang isa ka tawo, ginhigugma mo ang isa ka tawo, mahimo ka ginsang pamaagi, nga makilala mo siya. Then the first time, nakilala ko na ang pamilya nila, hindi ka naka-atras. Siyempre kung ano ang nag-join ako sa iya nga sacrifice. Then, amo itong natabo sa amon nga partnership. Nagpakasal kami 1982. How many years na? 1982 kami, subong 43 years na nga amon partnership sa amon gugma. 7 years na lang, may ara naman kita wedding, golden wedding, ni Pastor Marlene kag ni Pastor Alfredo. There is a BCF Coronadal Church. Imbitado ka mo. Kamu ang mga bunga namon. Wow. Sa gugma lang nag-amo-ani ang amon kabuhi. So siling nga diri nga, kung gusto mo higugmaon ang Diyos, kinahanglan nga kilalahon paagi sa pagbasa sang iya balaan nga pulong. Sa una ako, allergic ako magbasa sang Bible. Kaya di daw siling ko, awat lang ini sa tiyempo. Siling ni Mama, basaha ang taga-page nga daw isa lang kalibo. Mukhang pera pa man ako sa una. So, ginbasa ko ang Bible, taga isa ka page, 1,000. Okay, pila na ka page? 5 naman, 5,000. So, mo nang amon nga pagkuha ni Mama sa akon, sa ako nagpalabasa.
Kaya ang Biblia dira gin sulat ang kinaiya sang Ginoo. So baka mo kilalahon, ang kinaiya niya, kilalahon mo siya. Ay, Bachelor in Science and Education, major in Biology. Amo na niya course, no? Kilalahon mo gid. Amoy siyam sila nga magutod. Bilang lalaki, 2, 7 ang babae. 8 ba ka mo, siyam? 8, no? 2 ang babae, ang lalaki, 6 ang babae, 2 ang ginikanan, kag 1 ang lola. Ang lola, amo tong nagabulig kay pastora. So, siya ang pinakabalangga sang lola. So, amo to una ko gid, she keepers the lola. So, amo to ginimo ko, join ako kay lola because of my love. Kilalahon ko ang bilog nga pamilya. Kung magtanaw kami sini, kan kami, si tatay, plus 8, plus ako. So, maagi kami sa Capitol Restaurant. Lapit na, tanaw kami sa may Sun or Impress. Mayara dira sang Capitol Restaurant. Isa-isa sa amon, isa ka siupaw, isa ka pancit canton with Coca-Cola. Isa na bit-bit na to. Punggo kami to hirida pagsiling. Let's begin! Kananay na dayon. Amo na ang amon nga pagigugma. So makita mo, siguro si Jennifer kakapod ka na, no? Itong kakananay ta sa sulod simbahan. Asang sinihan. So mo asad to, ginpabatyag ko ang akon pagigugma sa akon nga motibo, sa akon nga pagluyag pa lang sa iya. So nakita sang bilog nga pamilya. Kag nagsilin sila, buto kami sa kay Pidok Hobero, no? So mo hindi sila nga pag-apo-gapo. Hindi ako gwapo. Baka wili-wili lang. Kung isa kinalan man nato ng pagigugma, may sense of humor, mayara kasang kinangsa na bida, financial. Siyempre magtanaw kami, isa ka company. Pila so nakita ko no, once nga magagad, bala nyo kung pila kami kabisis magtanaw, kung pila kabilog ang sinihan, 4 pa lang ang sinihan, so na 4 na ang sinihan every week. With pancit, siupaw, kag Coca-Cola. So, nga mga routine sa una. Sila gani, ang aton pagpamati sa mga sermon nga ini. Kamu, kung nakakanto kamo din nga, laing motibo nyo, mati-mati lang. Sa pamati nyo nga pamati isang sermon, ini makadugang sa aton sang kaalam. Mga daw dugang sa aton sa pagkilala ta sa Ginoo. So mo ini, ang pamati hindi sayang basta ara ka lang sa fellowship. So mo mani ako nag-umpisa. Sa pamati, nga pamati, kag diri ko nahigugma ang Diyos. Sabong pagsiling kahapon ni Pastora, nagibi siya sa Maybo. Nakita niya nga kalamatay na. Nagibi si Pastor din, ako nagibi man. For 9 years ako sa Maybo. Kag ang tao, nga ginbayaan ko pagkadamo na. Karon balikan mo, pila na lang kabilog, pulos na iglesia ni Kristo. Naghahambal gid ako sa kagalingon ko. Lord, ang kulang namon. Nagsalig kami nga sang mga na-assign. Kinanglan gid kami ni Mama mag-inspeksyon man. So mo nang ginahimo namon pa after sini tanan nga church ginalibot namon kung maabtan lang gid namon because of the love sang ministry. Love namon ang ministry. Wala na kami iban pa nga ginaisip ang ministry nga maibilin namon sa tanan dala sa inyo. Ang ikadua, paano naton mahigugma ang Diyos? Obey His command. Pagsunod sa mando sa Diyos. Mabatyagan sang tanan nga ginahigugma mo ang Diyos kung ginapatihan mo ang Diyos. Sili ko gani, Pastor Marlene will not love me if I will not obey
hear command. Do you love me, ma? Because I obey your command. Just like kay Jesus. Ang tanan nga nagigugma kay Jesus nagsunod sa iya nga mga mando. Nagsunod sa iya sa mga ginasugo. John 14 verse 15, kung ginahigugma ninyo ako, tumanon ninyo ang akon mga sugo. Sibong budlay ni siya. Sibong makita ko kayo, arat at tubang lang. Makita ko sibong. Sibong kung isa, siyempre, lain ang batasan ni Bong sa una. May gani subong, medyo light na. Sunmig light na. Lighter na siya ba? Hindi pa siya una hindi mo siya maagwanta. Puro-puro gid tanduay. Bago sa kan isog gid siya. Pero kunod gani sa pagigugma sang Dios. Ang gugma niya nakambyuhan sa Dios. Kagamo ini. So una gamay mo lang bala na bata niya man, asawa niya man. Once ka maakig sibong ang kamay na bakal. Amo ini nga na fivefold ministry. Amo ning fivefold ministry ni Bong. Kung hindi ka madala, diri ka madala. So because in love na siya sa Diyos. Every time mabati lang na siya kay Pastor Pidok, Pastora Marlene, kung ano ang ginahambal. Hindi nga halin sa Diyos, kaman. Halin gagin-relate lang sa iya. Bong kinanglanggid may patawad ka na, may pagpasensya ka na. Karon gani sobra na kay ang bilog na nga bunga sang balaan ng Espiritu, makita nyo na kay Bong. Ini isa ka example kay siyempre buhi. Hindi nakita may example so sino-sino pa nga mga katigulangan dira. Kundi ang aring buhi nga example nga ginpakita ni Bong ang iya pagigugma tungod sa iya nga pagsunod. Kung palangga mo ako, tumanon mo ang akong gugma. So amo ni isa ka ginhimo ni Lord. Amo sa kabuhi niya kay kung may pagigugma ka sa Dios ang tanan isakripisyo mo. Ay sila niya pa diri. Kung nagapadayon ka mo sikway sa mando sang Dios, paano ka makahambal nga ginahigugma mo ang Dios? Kung singgi ka lang kida nga ginasikway mo, ano man nga hambal, way mo man ginasunod. Kundi ang imo lang ginasunod. Silinganin ni Pastor, himbusa ang baba mo, kay ang busis sang balaan ng Espiritu, hindi na mabatian kay natabunan na sang busis mo. Yes, Pastora. Amo nang hambal ko. Karon, hindi mo na mabatian atong mga busis, kundi nga busis na sing balaan ng Espiritu, amo ang ginasunod ko. Kung wala kita nakahibalo sang sugo sang Diyos, makita mo ini sa Biblia nga, ang tanan, instruction. Ang Bible is all instruction para sa aton. Instruction how to love God, how to obey God. Then, instruction sa aton nga makonsideran naton ini nga sugo sang Dios. Damo ang sugo sang Dios siling gani sang bata nay ang Dios pila magsugo sila niya napulo kasugo ang Dios. Mayo pang Dios pulo lang imo sige ka na lang sugo di sugo to sugo di wala untat ang imo sugo. Ang sugo sang Dios nagadepende sa aton maturity. Hindi ka na suguon kung matured ka na. Ini sa mga bata, pras kay Jan, siyempre si Marlene, si Madeline, Jan, naman niya, Jan. Subong, hindi mo na suguon si Jan, arat na sa tupad ni Madeline. Because of love. Hindi mo madala si Jan, sige, saway lang ang saway. Ipakita kay Jan, ang imo gugma nga palangga mo si Jan. Kag diri si Jan matunaw sa gugma nga ini. So mo ini nga kinahanglan naton i-obey ang command. Number 3,
Number 3, loving your brother, sister. Ginahigugma mo ang imo utod. Ginahigugma mo mga utod mga lalaki, utod nga babaye. Makita nga ginahigugma mo ang Diyos kung ginahigugma mo ang isa kag isa. Kaya gani, love one another. Diba, manami. Ang naggamunan sina, kaya ang nahimo sang iban, love another one. So mo na nga may away. Pero ang sugo sang Diyos, love your brother, your sister. No? Tanan, nga isa-isa, tagsa-tagsa nga kinahanglan naton ni higugmaon, binang mga tawo nga budlay higugmaon, higugma! Labi na gid ang aton mga kaaway. Sa una gani, di kami kabalo magpatawad. Damo man ang mga amigo ko dire, pero siling ni Mama, higugma lang. Nakaroon nagbalalik. Comebackers. So, comebackers, welcome gid sila, no? Amo ning sa aton nga kabuhi. Hindi naton ipabayaan nga mabilin sila, kundi asikasuhon tagid nga maging kaupod naton. 1 John 4 to verse 20. Ang nagasiling nga siya nagahigugma sa Dios pero wala nagahigugma sa iya utod, ina nga tawo butigon. Kay kung ang iya utod mismo nga iya makita, hindi niya mahigugma. Paano niya makahigugma ang Diyos nga hindi niya makita? Number 1, pati ang kaingod. Hindi lang utod, kundi ina mga neighbors nyo. Amo siya ni pastora, kung kisa magkambal si pastora, damo pa pastora na bilin, ipanghatag sa kaingod ta. Tanana, nasugo, ipanghatag. Bala nyo, once nga may ara kasang concern sa imo utod, concern ka man sa imo neighbors. Batasan mo na lifestyle mo na ina. Nga may ara kalabot sa imo kaingod because of love. Ayan, nakahigug ba na bala ka mo sa ingod nyo balay? O kung siya pagani ang imo enemy. Siling ni Lord, si pastora mahilig na siya, mag-ihaw ka lang, sing isa ka manok. Butang papayas, kag hitimpla sang maayo. Taga-isa ka balay, taga-isa ka pataw lang. Bala nyo kung anong ibalik sa inyo, damo-damo. Ako man sa una, nahimo ko man ina. During the time nga nag-asaway na kami ni Pastora, nag-rent kami sing salakyan, ginasudan namon sa mga groceries, then malakat kami sa mga relatives nila. Namagyan namon, ginatagaan namon sang bugas, groceries, nag-reach out na kami yung daan nga duwa. Sadto pa, pero di namon balan sa Ginoo to ba. Kami lang. Sa amon lang nga tungod may ara kami, naluoy kami sa mga relatives nga wala. Sa mo ini nga, kinahanglan din naton ang pagigugma sa isa kag isa. Love your neighbor as you love yourself. Okay? Number 4, do not love money. Kung ginahigugma mo ang kwarta, wala mo ginahigugma ang Diyos. Sa kwarta ka na So, mo inisiling niya, hindi pagkigugma ang kwarta. Matthew 6:24, kanami isang kwarta niya $1. Wala sing tawo nga nagakaalagad sing dungan sa duwa ka agalon. Kay magasikway siya sa isa, kag magahigugma sa isa. Magadampig siya sa isa, kag magapakalain sa isa. Hindi man kamo makaalagad sing dungan sa Diyos kag manggad. Di ba? Ngawan din ako makasimba kay sayang pa, pastor, may pakyaw kami to. May obra kami to. Amo na ang nagakatabo. Nga ang nagalikaw ka sa simba, sa fellowship nga kinahanglan ka sang Diyos. Mayo lang kung ikaw kapangita sa, Lord, buligi man ako. Kung si Lord man ako, fellowship man ako. Wala ka. So, amo iniisya niya gani, sa 1 Timothy, verse 6, verse 10. Kay kun kwarta na gani ang aton palabihon, amo ina ang halinan sang tanan nga klase sang kalainan. Nga nagalain ang tao,
because sa kwarta. Nga naglain si Lilibet because sa kwarta man. Ang iban nga mga tao sa sobra nga handom sang kwarta nagtalang na sa pagtuo kag napuno sang kalisod sa ila. So mo ini, kung ilabi naton ang kwarta sa aton pagtuo, dali gid kita madula. Damo ang nagkaladula kay nabisi sa pangwarta. Sa una ako man, hindi man ako siling nga kamulang. Ako nagyan ko man. Instead nga magdiretso diri sa simbahan, nagliko sa bulangan. Ara ang bulangan diri sa crossing. So siling nga ni Santo, kay ginpalabi ko ang kwarta. Kay dito sa Sabungan, actually, isa ako ka empleyado nga may sweldo na dako pang ma-income ko. Sayang ang kwarta. So dito ako nagtuon karon bisan ano offer sang tagiya kasabungan doblihon niyang akon kita. Sweldohan niya ko 200,000 isa ka bulan. Ang siling ko, yawa, pahigad ka. Hindi na ako madala because of love of God. Kaya mo na atubangon. Ano man nga pagtilaw nga mag-aabot sa imo. Kwarta, dali lang makita. Kung kwarta nga aton himuon Diyos, kita naman ang madula. Number 5, do not love worldly things. Hindi pagigugmaa ang kalibutanon nga butang. Bala nyo, ang kalibutanon nga butang, umalagi lang ina. Dali na siya, madula kang iwala, nagatiner. Diyo na, love ko man ang kwarta, love ko man ang mga bagay nga rin sa kalibutan. Gusto mo, damo kasang duta, worldly things. Gusto mo ining mga negosyo nga padali, mga dinaya nga sa negosyo, worldly things. Nga mo ini ang naghatag sa ako, nga nalaglag ako. Kung ikaw magabot ang panahon, nga mas labaw pa ang kalibutanon nga butang kaysa Ginoo, ikaw ang madula. John 12 verse 15. 1 John 2 verse 15 ba ni? Hindi ninyo pagigugma ang kalibutan o kung ang kalibutanon nga mga butang. Kung kinahigugma ninyo ang kalibutan, wala ka mo nagahigugma sa amay. Di ba? Paano nyo mahigugma ang Diyos nga wala bisan oras way nyo gintagaan? Naghahambal na kita kung isa, God is in control. Pala nato siyang nagakontrolar sa bilog naton nakabuhi diri sa duta. Pero silang gani diri pwera sa kwarta, hindi man naton pigugmaon ang kalibutanon nga bagay. Kay ina sila tanan madula sa hindi madugay. Kag hindi na ina magaresulta sing hindi maayos sa inyo. Mangindalok kita. Number 1, nag-abot sa ina sa mga kalibutanon nga butang, nagindalok kita. Hindi na kita maaluan. Dalok kita kay gusto lang naton, aton. Di na gani kita makashare sa iba. Mangin mahisaon na kita. Bala nyo mahisa, jealous. May saon ka mo nga ang ibang nga namang garanon. Kabati ka mo siya ng istorya nga. May American, German, kag Pilipino nga alimango. Gabaligya sila. Ang American nga alimango may ara sila nga balde nga kadako. Pulos alimango pero may takop. Ang German may takop. Ang American may takop. Ang Pilipino open ang takop. Wala takop. Ginpamangkot siya. Nga ang imo alimango wala takop. Ya, bala mo Pilipino na. Magsaka na isa butungon niya man gapon. Wala, hindi na kinanglan magtakop. Amo, ina, naging mahisa kita. Wasa nga na in love kita sa mga things nga worldly.
mangin mahisa kita, mangin dalok kita. Hindi naton ang iban nga gusto maging successful sila. Kundi ginabantayan ta, kung maging successful sila, mapaibabaw sila, ay, gapayoke man na. Isyuhan ka sang hindi maayo. So, hindi ina pagigugma sa Diyos, kundi ang natabo sina, nagpalayo ka kay Lord. E kaanong, love Him through honest action. Higugma sa siya paagi sa matuod-tuod nga buhat. Buhat amo ni si Russell ang Love Conquers All Ministry. Nakita ko gid ang ilang bala nyo nakita nyo sa equipping na si Jocelyn, because na Jocelyn siya, Ma, I want to be a good leader of the home church. Ginpamatudan niya. Bala nyo, sa tutod lang gid, kung wala ka love sa ministry, siyempre, bayaan mo ini. Kasi gisiling ta, ang ministry, mapreparar ka pagkaon, pakanon mo ang mga tao nga nagasimba, tagaan mo bugas kung may mga bugas. Ano ang hambal nila? Sabat siya. Sang una, ginapakaon man kami. Kaginatagaan sang bugas. Karon, nga may ara kami. Ang gugma nga ginhatag sa amon, isirman namon sa iban. Love through honest action. Matutuod nga buhat. So, mani nga, aton inihimuon. 1 John 3:17, 18. Kung maayo ang aton pangabuhi, pero wala kita bulig bisan nakita ta, nga ginapigaduhan ang aton otod. Sample, ari basahon ta, klaro-klaro gid na napigaduhan ang aton utod, makasiling bala kita nga ang gugma sang Dios ari sa aton. Mga anak, hindi lang kita maghambal nga nagahigugma kita, kundi ipakita ta sa aton mga ginahimo, mga mga matuod nga nagahigugma kita. Ang paghigugma is sacrifice. Nag-sacrifice ka. Ang gugma mo ini giving. Gahatag kita. Ano ba lang kinahanglan sang ako no utod? Just like lang simple na lang gid si Lilibet. Tanawan nyo bala. Ano bala ka ordinaryo? Isa ka nagapalimos nga babae. Pero ginpabatsyag ta. Kaya ang siling sang Ginoo, aton gid tatapon ang aton isig katawo paagi sa aton maayo nga buhat. Maayo nga buhat. Pero discernment man ang kinahanglan. Just like kay Sister Helen. So sa Bagakay, daw halos na sa santo, naubos ng baligya nga bugas, kagang iya binta tama-tama lang ipanghatag. Di mahambal bala naton nga gugma na. Yes. Bala na maubos ang iya kapital because ang gugma, pero discernment gani kinahanglan taman. Kung maghatag kita, makapaayo bala ini sa iya. Usi saon sing maayo ang resulta. The fruit will tell the root. Ano ang iyang gamot, amotong iyang bunga. Nag-ayuhan bala sila. Kay pila ka adlaw, hibuon ka lang sila, permi bigar. Palimos lang nga palimos. Ngayo lang ang ngayo. Then karon may ara si pastora nga gintudlo nga hindi na kita maghatag sang kwarta pa kay Lilibet, kundi dito ta ihatag sa naka-care sa iya. Nagabakal sang mga kinahanglan niya. Magabot ang time kasi abusar na. Kaya mo ini ang intudlo sa aton sang simbahan nga ini. Kag dapat naton kung ginahigugma ta ang aton isig katawo. Kinanglan naton mag-sacrifice man siya. Nakita nyo? Ang tao nga hindi maghatag sang kinahanglan sang isa,
katawo nga iya ginahangyo. Damo abi nagapangayo-ngayo man nga hindi man tuod. Ikaw nga may tangipusoon. Oo, nami maghatag. Pero kinahanglan mo, ibutang mo sa tama. Kay mismo kung mahulog siya, ikaw ang naghulog sa iya. Nakuha nyo? Way ginatudluan kita diri nga magdinalok. Gintudluan kita diri sa tama. Ang tama nga buluhaton, amo ining aton himon. Hindi lang lamang sa hambal. Damo man diri, daw sila gid ang nagatatap. Sila nagakadto kag sila nagatatap because they are iban may ara gin suhulan, gibayaran. Still si pastora ang gahimo. Kasi pastora nagasacrifice. Pero sinang mga nagabulig nga wala na nagahulat sang suhol, amo ina ang kabulig ni pastora. Ang kabulig sang Diyos kita. Kita nga may Diyos. Nga mangin may ara kita sang concern sa aton isig katawo. Ikapito, kay 45 minutes lang ako. Full of the characteristic of God. Ara tanan ang pamatasan sang Diyos. Kung ang pamatasan sang Diyos yara sa imo, ginhigugma mo ang Diyos. Sino na may kaanggid-anggid sang pamatasan sang Diyos diri? Taas ang kamot. Wow! BCF Coronadal, ang karakteristik ni Jesus Christ is upon you. Ara sa inyo. Matawag ka mo nga ginahigugma nyo ang Diyos because ginasunod nyo siya. Ginamodel nyo siya sa inyo nga pangabuhi. Puno sang pamatasan sang Diyos. Corinthians 13, 1 Corinthians 13, 4-8. Amo ini ang pamatasan ni Kristo. Ang tao nga nagahigugma, mapinasensyahon. Mapinasensyahon ba ka mo? Mayo sa iya isig katawo. Hindi mahisaon, hindi hambog, o kon bugalon, hindi bastos, hindi maiya-iyahon, hindi maakigon, hindi madumot, wala nalipay sa malaot, kundi sa mataro, pirmi mainantuson, pirmi may pagsalig kag paglaom, kag pirmi mabinatason. May katapusan ang mga pagsugid sang mensahe sang Dios. Kag ang mga nagahambal sa iban nga mga lingway, wala natunip, pati ang pagsaysay sang kaalam sang Dios. Pero ang gugma, wala gidsing katapusan. Amoy ning butang, nga wala sing katapusan ang gugma. Gani, magigugmaanay kita sa isig katawo. Igugmaon ta itong mga tao, nga amo ganito, nag-ugot-ugot ka sa iya. Bala nyo something kami ni Mama. Correct niya ako. Kung isa ang flesh ko uyog-uyog. Ang sabat na sing Ginoo sa akon, sa Holy Spirit. Do you love your wife? Dasigid ko na masabat, yes, Lord! Obey His command. Himo, kita nyo man, may observe nyo na, permi, because of my love to Mama. Amoy ini, nagkakatabo sa aton na pagdugayon ini. Diri nga pulong ginapalinton sing matahom kung ang klase nga pagigugma ang aton nihatag sa taga-isa. Importante ang aton pagigugma sa Diyos. Ang pagigugma ta sa Diyos, amo ni siyang pinaka-importante. Kay makitaan ini sa aton. Hindi kami nagadto sa Maybo kag magpakaon sa mga tao dito. Gusto namon pabatsyag sa ilang pagigugma namon. Hindi lamang pakita-kita sa mga tao dito. Sinong ginapakitaan namon? Ang Diyos nga nagsugo sa amon. Siling ni Lord, Marlene, matana, pidok, matana. Preparar na, pakadto sa Maybo. Kag pakauno nyo mga tao nga wala sing kalanon dito. Magambal ka mo sang pulong. Kag dito amon ginhimo. Nang nagapauli kami,
Sila ni Mama, Pa, nalipay ka sa kabuhi mo? Daw hari ka. Gahigda ka sa nami. Bedsheet mo nami. Unlan mo nami. Bala mo si Mama, every, daw siguro, 2 days pa lang, ilis na kami bedsheet. Ponda. Tanana siya, hamot-hamot na kaya. Tapos yun ko, magatulog ang hari. Pero ang ginobra ka hari, sobra pa sa liburer. Ang magaling ang hari. May bayad. Ang tanan nga ginlibor ta, si Lord ang nagabayad. Abi naton libre ha. Si Lord nagabayad sa aton. So number 8, save your soul for Him. Salbara ang imo kalag para kay Lord. Once nga ginaamo ng ginay, hindi na gid ako gusto magkasala. Hindi ko na makahimo si kalautan, hindi ko na maghimo nga hindi makapahamuot sa Diyos. Gusto kong masalbar gid ang akon kalag para kay Lord. Kasi Lord mismo nag-iimbitar dito sa aton nga may ginpreparar siya nga mansion para sa iya mga kaanakan. Salbara ang imo kalag para sa iya. Hindi pag-ihalad ang imo kalag sa yawa, kundi ang kalag naton para kay Lord. Amo na gani nga ang tao di gusto magsala. Kaya gina-offer niya na kay Lord ang iya nga kalag. Si Lord, siling ko man, gani sa akon. Siling ko may edad na kita. Ba't wala na mo gina-remind inang may edad-edad na may na sa amon vocabulary. Pagbugtaw namon, gwapa kay Mama. Sili man ni Mama, law ay kay Papa. Abi ko balik taron, what you sow, you reap, wala gali. Jali biro ni Papa. Actually, siyempre, ginlab ako ni Mama kay, bala niya, kumplito ako. Kinanglan nagitudluan. Halin sa bugoy, naging Diyos nun. Halin sa bastos, nga naging ayuhan. Tanan kita. Hindi man kita naghalin, tanan nga. Diyos nun na kita dayon. Gintunan. Kinanglan natin ang pagtuon. Paano kita makaanggid-anggid sa Ginoo, kag paano kita maghigugma naton ang Diyos. Save your soul for Him. 1 John 4:17. Ini nga gugma ginakumplito sa aton hasta sa wala na singkulang. Agod hindi na kita magkahadlok sa adlaw sang paghukom. Kaya nga aton kabuhi diri sa kalibutan pareho sang pagkabuhi ni Kristo. Aron nagahimo na kita sang ginahimo sang ni Kristo. We are preparing for our soul. Ya dito gid mabutang sa tama nga lugar. Gusto niya ba lang mabutang sa tama nga lugar? Kita, ang kalagyo ba para kay Lord? Simba, tanan kita, gusto naton gid para kay Lord. Kaya kuman amo man, gusto ko kuman kay Lord. Gusto sang Diyos, ngayara kita sa iya kaharian. Amo ganito kahapon sa dedication, siling ni dito sa Mark 10 verse 14, nagsiling dito nga, hindi punggi ang mga kabataan sa magpalapit sa akon. Ang kaharian sa Diyos, kaangay nila. Ang kaharian sa Diyos para sa kaangay sa ining mga kabataan. Bala nyo ang bata nga ugali, amo nang gusto sang Diyos. Kay balaan nyo kung ang bata suguon, way sila iya nagareklamo. Kag ang kabataan, nagadepende gid sa ila amay. Ambot kay tatay, ambot kay nanay, di ba? Nagadepende. Why sila nagahimo sang ila desisyon nga ila-ila lang. Kundi nakadepende sa ila amay, depende sa ila iloy. Ambot kay nanay. Samo ini sa aton. Number 9, fear no evil. Why na kita kahadlok sa yawa. Kung ginahigugma mang Diyos, di kita kabatyag siyang kahadlok sa yawa. Wala kahadlok sa yawa.
ang gugma sang Dios amo ang nagahukas sa aton kahadlok. Di ba sa una, hadlok-hadlok kita? Hindi kita kompidente sa aton kagalingon. Why kita relasyon sa Ginoo? 1 John 4 verse 18 nagasiling, kung nagahigugma kita, wala kita nahadlok sa sina nga paghukom. Ang gugma nga wala sing kulang nagakuha sang sina nga kahadlok. Ang tawo nga nagakadlok tungod nga nagahulat siya nga silutan kay kulang pa ang iya gugma. Kinahanglan gid ang aton gugma complete. So may kanta kita nga complete, di ba? To love God is to reject all evil, no matter how tempting and powerful they are. Ginasikway mo ang tanan nga ginatanyag sang kalibutan. Ginasikway nyo ba? Tanyag di baton ka man dayon. Siyempre wala sing may matabo sa imo nga mayo. Number 10, para dali. Number 10, last, to keep your love. Alam nyo, keep your love? Halungi ang imo gugma. Hindi pagpatake, patakai. Ihatag sa iba ng imo gugma. Di halungi ang imo gugma. Proverbs 3:3-4. Magpabilin ka nga maayo kag matutom. Hindi ina pagdulaa kundi huptan mo gid sa imo tagipusoon. Kun himuon mo ini maluyag sa imo ang Dios kag ang mga tawo kag mangin maayo ang pagtulok nila sa imo. Once ka ang tulok sang tawo sa imo maayo, amo man ang tulok sang Dios sa imo maayo. And of course, but not the least, we should persistent and keep our love as if our life depends on it. Gugma unta nga aton bala nga pangabuhi, nagadepende dira. Kung isa hambog na kita, ay, ako inugugma ko gina siya. Anong hambal siyang Ginoo? 1 John 4:19. Sila niya, nagahigugma kita sa Diyos tungod kay siya amo ang una nga nagigugma sa aton. Hindi kita ang unang nagigugma. Siya, ang Diyos ang nagigugma sa aton sing una. And if you have not truly loved Him, now is the right time to start doing it. Kung wala pa gid ninyo nahigugma ang Diyos, sing matuod-tuod karon ang tama nga tion nga aton umpisahan nga himuon ini. So karon ang tanan tungod ang gugma ginapabatyag. Ang gugma gina isa-isa. Paano nyo mapabatyag sa inyo pamilya nga ginigugma mo siya? Kung ang Diyos hindi mo gani na igugma. Higugma unta ang Diyos, una gid sa tanan. Karon gina-imbitar ko ang tanan diri sa altar, mga nanay ang una. Mga tanan nga nanay o kon babae, no? Diri sa una. Diri sa altar nga ini. Isa ka imbitasyon, isa ini ka altar call nga ginapanawag ang Diyos sa inyo tanan. Tanan nga babaye, ambot lalaki guro ni ang sana. Diri babaye tanan. Kari ka mo sa tanan diri sa atubangan, kag ipabatyag tang aton gugba. Kagaron ang nabilin dira kadto inyo ang inyo pinalangga diri nga ari di sa atubangan. Sige, sa katuiban. Sige, kadto inyo kung sinong malapit sa inyo gugma. Ihag kagumpisa naton ang bahon ang kanta nga ini. Okay? Everybody. What I come to you, Let my heart be changed. Uyatin nyo inyo nanay. You flowing Ikaw sa babaw ang iba.
the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. And Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power of your Closer. Your family should be closer. Surrounded by the love of God. Draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Let your love surround me. Draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your Alright. Back up, anay. Natawag ko di ang mga young people. All young people in front. There is sa tunga. Back up, anay. Young people. Alright. So nabatian niyo ang pagigugma sang Diyos nga wala kondisyon. Dire. Diyan, dire. Na, young people ka pa, hindi ka tatay. Young people. Alright. Ako, nagpasalamat ako sa inyo, lalo na sa mga dulyente, brother and sisters, also sa inyong mga young people. Ginadesire ko gid kamo mag-soar like an eagle. So support our young people in upcoming September 20. That's a date, a big time date for our young people sa Bilog nga South Cotabato. Siyempre kita tanan magsuporta. And nagapasalamat ako para kay Shinalin, kay Tintin,
nga wala sila nagnubyo. Kay kung nagnubyo sila, ara sila sa higad-higad, hindi sila nakon matawag kag magamit. Siyempre, may dates sila. Nagapakuot-kuot sila sa higad. Natural na huya sila, hindi sila magkadto sa simbahan kag magpagamit. Amo ginay na pasalamatan ko, Lord, tagay sila sang dapat sa ilang nga partner. Nga ina ba lang, hindi bala manago-nago kag magpakuot-kuot. Aragoy pastura bala Tama bala? Pasensya lang Kay Manti, syempre hindi ko kamo gusto madula sa limelight ni Lord. Si Lord, light. Gusto niya mag-shine kamo. Amo na, gwa kamo sa dulom, kay may sanag nga gahulat sa inyo. Kung nangakig man kamo, kay nakorek kamo, wala na ko labot, kay napag-utusan lang po. Ako, nagapasalamat ako. Siyempre, mga, dati man sila pala boyfriend, siguro kinapoy. Kag nakita nila, nga tuod gid kung hulato naton, ang tama nga babae, engineer, di ba? Nami, kagalang-galang, bagay gid sa engineer, kaysa na nagapahigad-higad, bla. Di ba? Ang balo nato na mga bata naton, anak, why gid gadili si Lord sa inyo nga mag-asawa, hulatan nyo. Daw kasariwaol nga kabata pa sa inyo, gusto niya na may ara na kamubata. Diyan, mag-tricycle driver kagids plakadlaw, kung hindi ka mo makatuon sang ginatudlo sang Ginoo. I also would like to acknowledge aton nga nurse. Kagabi nag-warfare ako parte kay Lilibet. Kapos siya ang ginambal ni Lord. May anointed nurse ka. Wala. Kagabi pa ako nag-decide na kung gusto ko pa ospital si Lilibet. Hindi daw mabaton sa ospital, Ang nagambal nga hindi matunon sa ipahalin na ni Lord. Ang provincial hospital kay Lord na. So gani ang mga doktor nga gambal nga hindi pagbatunon si Bala nyo kung hambalon ko, i-confess ko sa inyo. Naghambal ako kay Lilibet, may na mautod ang tail mo kay palalagaw ka. Hambala sa imo, hala, may power ang tang ni pastora. Tama bala? Way ako nagambal kay para pasakitan ko si Lilibet, para madisiplina siya, kay naanad na siya sa pangayo-ngayo. Karon, ako ang mangayo kay Lord in behalf ni Lilibet, para makapahuway na siya, namigid nga mademo ang pagigugma nga wala kondisyon. So nurse, anointed ka, kadtui ang dapat kadtui, gamita ngalan ni pastora, kay maluhod na sila sa Diyos ni pastora. Alright? Kuha ambulansya, mangayo kita sa magrelyebo, mabantay, swelduhan ta. So garon, may ata kita nga special offering para kay Lilibet. So may pagigugma ka mo kay Lord. No, imbis nga i-Jollibee nyo, ihatag nyo anay kay Lilibet Agod to nga, kita tanan bilang pamilya, unity in the body, makahatag sang himaya kay Lord. Di ba lang, bala sa imo ito, ginaboy na ginabakal mo lang na sa Shopee mo. O lain ang tithes kagang offering Hindi nyo na pagtandugon. Lain pagid ang inyo extra love kay Lilibet. Kay si Lilibet nagarepresent sang isa ka pagigugma sang Diyos. For 20 long years. Hatag lang ko nga hatag. Balan ko wala balik. Tiding ko na kwaon ang akon nga ginhawa ka man para at least makapadayon kay Lord. Because of His love, ginigugma ako sang Diyos, nakahigugma ako nga wala untat. So siling ko, Lord, thank you. Kagabi, nagbutang ang mind niya ang akon nga ang guya. Wala, hindi syempre, hindi ka katulog. Ni Lord, kung hindi ka mga muyo, may matabo, gid. So nangamuyo ako, kag aga, first thing in the morning, gusto ko siya pa ospital. Wala sang makapugong. Once nga ang Diyos magulag, hulagon niya. So, anointed nurse, ang imo nga pagka-nurse. Kay sokton tagid ka, idalon si Lilibet sa provincial hospital, ginhawanan na to ni Lord.
Tapos ang bala si Doktora Pacalda, ipasulod ang pasyente. Ang doktora nga gahambal, ipahalin. Tama? Ba, sinugid na si pastora, instruction, halin sa Lord, amo na ang abilidad nga ginhatag sang Diyos sa inyo. Kung mapatay man si Lilibet, hindi lang sige kita wakal. Gina-describe ta pagid. Amo na gayang hambal ko kay Jojo, gina-public ko ni, hindi ka mo mag-describe, kaluoy, mapatay na. Ang bala sa imo tupad, ikaw gid ang mapatay ko. Amo na hambal mo. Our God is a God of life. May mahimo ang Diyos kita, wala. Ang bala sa imo tupad, why kita may mahimo, pero ang Diyos ta may mahimo. Si Dr. Agad kagabi, nagapamati siya. Napatay na siya, ginbuhi gapon sa Diyos. Nagapasalamat siya sa prayer ta. Si Brother Rudy may cancer, ara pa karon, nagafight. Di kita maguntat. Challenge ini si Lilibet. Kay man sa tiyog niya sa South Cotabato, sino bala hindi madulaan, TL. Gani, leksyon ini sa aton, hambala, mamati sa instruction sang Diyos. Salamat, nag-ayos si Jet sa Saudi. May ara man nga bakterya ang yatiil. Gani, kamo manglimpyo kamo. Kay may tanga nga magkagat lang, mautod inyo tiil. Amo na alin kay pastora, manglimpyo kita. Wala gid sala. Wala gid sala ang mga tanga nga magkagat sa inyo, kay wala kamo gapang limpyo. Cleanliness is next to Amen. Believe in yourself. God loves you. Kag today, matag kita number sa mga tao pagkatapos sinimatag kita sang bahin ta sa Diyos, ang love ta sa Diyos. Ang love sang Diyos bala hindi kinuripot, ha? Ha? So, depende na sa inyo nga love sa Diyos, kag matag kita sang aton nga gamay. Kung ano man ang inyo nga pagigugma sa kay Lilibet, it's an act of love. Love must have action. BCF is love in action. The greatest love of all, come on everybody, I want you to join us. Alam niyo itong kantang ito is the love of the Father. The greatest. Love God and love yourself. Okay? Medyo may kulang na ang kanta, wala God. So, love God and then love yourself so you can love your neighbor. Amen. Hindi naton kaya initanan, pero kung nagaugyon kita, kaya tagid tumbahon si Satanas. Amen. Come on. Praise the Lord. Do you know the greatest of them all is love? Love changed the world. Look at your neighbor. God will change you by His unconditional love. Amen? Abiyambalan nyo sa inyo tupad, oh? Alright. Kuya tay takamon. We are the product of love, children of God's love. Aragyapon kamo sa mga nanay nyo na. I believe the children are our future. Do not hinder your children na maglakad sa simbahan. Show them Jesus inside of you. Give them a sense of pride to make it easier. Pinitsunod din Let the children's Ari na karoon si Chan-Chan niya. reminds us how we used to be. Everybody's searching for a hero. Your mother is your hero. One to look Amen. up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be, and so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. For you are a child
beloved of God. Is Stand. happening to Be me. proud in the name of the Lord. You're secure. I found You found the Father in heaven who has given you the greatest love. Jesus Christ, who lives inside of you. Of all. It's easy to learning to love Your God is the greatest love of all. Amen. I believe the children are our future. Ang mga kabataan, Well, then let them be tudluin the sila. Show them all the Ipakita sa ila ang pagiging mga ara sa aton. Tagay sila isang dignity na may pagkatawo sila. Handumanan sa Diyos nga buhi. And we will be happy as a family.